Out tayo. Ate Mega, Sis Aimam, Sis Edo Bihes, Tita Edo Bihes, Sis Lakams, Sister Yolanda, Ate Mary Ann, Oler, Sis Eds, Brother Marvin, Tatay Edwin, and Nanay Sheila, Ate Jarani, Nanay Rosario, Nanay Cornelia, Ate LB, Brother Anton, Sis Jel. Praise God sa buhay ng bawat isa. So, halo-halo tayo ngayon. Halo-halo, aglalaok mitjay, sarita tayo. Tagalog, Ilocano, ano pa ba? Ano yun, Ate Mega? So, tayo na magsimula ang ating pamagat ng binigay na ano sa ating topic ay sandals. Meron siyang karugtong na to remove pero inalis ko kasi inalis talaga ni-remove. Kasi dito binasa ko kasi siya kaya hindi ko siya nilagay. Pero may explain natin mamaya. Sandals, pag sa Tagalog, sandalyas, panyapak, ano pa ba ang ano nyo dyan, tsinelas, sapatos, Ilocano, bakya, ano ba, palukam na, ngayon ko lang nalaman tong palukam na to. Sandalyas, pero iba yung spelling. Ang pagsuot ng sandalyas, mga kakabsat, kahit party biyag tayo, naldal daw. Sapin, ano sabi? Sapin tisaka. Wait lang, para makita ko yung ba't wala akong nakikitang group chat. Ayan. Sandals sa pintisaka. Sa pintisaka ka, no? Yan. Ang pagsuot ng sandals or sandalyas ay naging part na ng ating daily life. Kaya sandals, #sandals is life. Part ba ng natin, OOTD natin sa mga dyan? Ngunit subalit katapwat, sinasabit dito na kailangang tanggalin sandals to remove. Bakit kaya? And kailangan na rin isuot sandals to wear o use. Kailan natin ito isusuot at kailan ito aalisin? Ano ang kaugnayan nito sa ating buhay Kristiyano? So manalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat po Panginoon sa hapong ito, sa gabing ito, O Lord God, ikaw ang mapurihan, tantanok da ka apo, siga Panginoon ang aming tagapagligtas Lord God, at ibigyan mo kami Panginoon ng wisdom, knowledge, and understanding tapno maintindihan po namin ang salita mo ngayon O God. Salamat po Panginoon at bigyan mo kami Panginoon ng kaunawaan ang mga makikinig nito Lord God, at pagpalain mo Panginoon ang iyong mga anak Lord God. At salamat po Panginoon, and we rebuke all kinds of evil internet connection, and we rebuke in Jesus name O God. At patuloy mo Panginoon, i-pour out yung anointing power na nanggagaling sa iyo O Lord God. Salamat Lord. This topic Panginoon, ikaw ay mag-glorify O God. Salamat Lord. In Jesus name, amen and amen. Sandals, muna natin yung meaning ng sandals. Sandals, dapat isang one pair, 2 piraso, dapat ganon, hindi isa lang. Hindi mo masusuot pag isang sandal lang. Amen po ba? Magpapaway lata kayo pag isa lang. So sandals, ang meaning ng sandals, i-describe natin, i-define natin. Sandals are an open type of shoe consisting of a sole held to the wearer's foot by straps going over the instep around the ankle. Sandals can also have a heel. Ko po yung description. Ito yung picture niya. Ganito siya. Ko sa group chat. Ganyan siya. Open type of shoe. It's a type of shoe daw. Pero open siya. Kasi diba yung natin is talaga close. Ito na open type. Open siya, consisting of sole, suelas, o ano pa man. Yan yung ang description niya, ma-stripe,
Sa instead sa ankle, ano ba yung ankle na tinatawag sa Ilocano? Bukong-bukong ba yun? Ankle dito sa ano. Sandals can also have a heel. Minsan sa mga babae may heel na 2 inches, 3 inches, dapat ano din, may heel din siya, pero hindi siya ganong ka kataas, mga half inch lang siguro. Yun, dapat meron daw. May mga sandals na may heel din. Ang word na sandal ay nagmula sa Latin na sandalium, a voice taken from the Greek. Sa Greek naman is sandalion. Pag Latin, sandalium, sa Greek is sandalion, which is believed to derive from some Near Eastern language. It should be noted that it bears no relation to the origin of the word sandal wood. O tinatawag din mga footwear, mga sinusuot sa paa, mga footwear din siya. Ngayon naman, kanina is na ano natin yung sandal, describe natin. Yan yung pinaka-major na ano na description ng sandal, ganyan din yung itsura niya. Ngayon, types of sandals naman tayo na ano ko lang sa Google, yan, pinasa ko sa group chat. Ayan yung mga types of sandals. Baka marami pang sandals na meron kayo dyan. Sandal, slide, gladiator sandals, wedge sandals, heeled sandals, strappy sandals, tong sandals, ano pa, flip-flops, yung chinelas, huarachi, ano to, dressy flats, espadrille, bling sandals, buckle up, cut out sandals, fisherman sandals, at marami pang iba. 'Di ba sa sundalo, anong tawag doon sa sundalo, yung ano, yung sandal, yung ano na nila sinusuot? Ano yata 'yon? Combat parang, pero hindi, close shoe naman 'yon. Ayan yung mga ano, nung nagtatrabaho ako sa fast food, mayroon kami splasher na merong ano, tusok-tusok ba 'yon? Ngayon, ang dami ng mga branded pa ngayon ang mga sandals natin. Nakita ko nga sa ano, sa church namin, Crocs, grabe, Crocs yung ano niya, yung sandal niya, sandalias niya. Tapos may mga beads pa. So, social yung sandal na nakita ko doon. So, sandals in biblical times, during biblical times, sandals were mostly made of unthreatened leather and had cords or laces made of fine leather or dry grass. Grabe. Ano, dry grass yung ano na, lace niya. Dito, siguro sinalapid da day nga grass, dry grass. Tapno, may kabit lang. Ano, makachinelas da lang, biblical times. Wala kasi tayong makitang ganon na dry grass yung swelas niya sa internet. Puro leather na ang ano, ang nakikita ko. In ancient times, those sandals were made of non-processed leather and dry grass nga, and had strings or ropes made of simple cheap materials, though sometimes golden or silver beads, even gems were added in modern times. Habang nag-innovate ang panahon, nilalagyan na ng mga alipores, mga accessories, mga beads na sa sandals natin. So, what kind of sandals? Ano daw yung sandals ni Jesus na ano na yun noon, sinusuot niya. Siya nag-ano ng ministry niya. In the desert caves close to the Dead Sea and Masada, sandals from the time of Jesus have come to light. Magaan lang. So we can see exactly what they were like. They were very simple lang yung sinusuot ni Jesus Christ. With the soles made of thick pieces of leather sewn together and the upper parts made of straps of leather going through the toes. So ipakita ko yung ganito, yung hindi naman siguro ito yung exact, pero ayon sa description, parang ganito yung sinusuot ni Jesus Christ noon. Ganyan siya. Open cam. Wait lang. Okay. Request ng ating Ilocana. Saan ba? Nakikita na ba ako?
So, hello. O, yun, naka-open cam na po ako. Ayun, nagpapo ka talaga. 1 minute lang daw. 1 minute. Ayun. Magkano ba ang GCash pag mag-open cam? So, yan yung yung description na ni Jesus Christ na ang tawag dito, ganyan. Yung sandal na sinusuot niya yun. Pero hindi yan yung exact na sinuot niya, pero ganyan yung dinidescribe dito. Ayun, natin, na-define natin, na-describe natin, na nag-research tayo. Yung types of sandals, hindi lang po yan, etc. po. Marami po yan. Footwear na sinusuot natin. Main points po tayo. Kaya tinanggal ko yung sandals to remove doon sa kasi yun yung magiging pointers natin. Unang points is sandals to wear, to use. Ilalagay, isusuot, sandals to wear. Bakit sinusuot ang sandals? Sandals to wear in ancient times. Ang reason nila noon, in order to protect the wearer foot from the dirt, sharp stones, and thorns on pathways. Para daw maproteksyon ang kanilang gisaksakad ang kinalkalyo, ti tap-tapo, ken daga siguro, pitpita, ken natitirad nga, ang Griega kung Ilocano, natitirad nga bat-bato, ken sisiit, ijay daraanan nila. Kaya nagsusuot sila ng sandals. Madalas kasi ang mga tao noon nung Bible times ay puro lakad sila ng lakad. Yan yung parang pinaka mode of transport nila, going there, kung saan sila papasyando, lakad pa more sila noon. Kaya nagsusuot sila ng sandals, walkathon sila noon. Kaya nila sinusuot kasi #protection, para protection. Pinaka-protection ti pudot, ti daga, pitak, kasta siguro, lamiis, matinding lamiis, na matinding pudot, ti daga, ken dagiti matusok, tirtirad ti batbato, ken yung tawag dito, sisiit. Yan, protection. Bakit nila? Tudok? Ano sabi mo, Ate Mega? Matudok. Matudok. Agtudok, kasjay. So, sa panahon natin ngayon, bakit tayo nagsusuot ng sandals? Katulad ba nila na for protection? Bakit tayo nagsusuot ng slippers, shoes, footwears? Anong reason natin? For passion ba? Required ba ito sa school, sa works, sa churches natin, etc.? Kung ano man ang reason mo, kapatid, kakabsat, pwede mo i-chat dyan kung anong reason mo sa comment section, yung natin, participation natin, para basahin ng bawat isa. Anong reason mo kung bakit ka nagsusuot ng sandals? Grabe ang transition ngayon. Dati isang klase lang ng sandals, ang dami ng brand ngayon, iba-iba na ang brand. Anong sandals meron ka ngayon? Baka meron ka pang meron ka pang mga tinatagong mga antique na sandals. Pwede mo picturean at i-type mo diyan sa comment section. Yan. Nagsusot daw si Ate Mega for protection, fashion. Fashionista kasi si Ate Mega. Uniform. Anong kulay kaya ng sandal ni Ate Mega? Sinusuot niya sa trabaho, ganyan. So, yun. Anong kwentong sandals meron ka? Mag-MK tayo ngayon, Violet. Pag-violet yung sandal mo pang matanda. Sorry. Anong sandals meron ka? Kwento ng sandals meron ka nung bata ka. Diba? Itong bata ako talagang ikaktitansan na, tapos barbarot ba? Ang sakit sa pa yun. Diba? Tapos ipapaway lata mo pa. O awanon. Biyag kas latakyag talaga. Nung matay na kauna kong kunada.
So, i-flex mo nga yung sandals mo ngayon, noon at ngayon. Baka meron ka pang tinatago yan. Oo, Rambo. Natatandaan ko yan, Rambo. Meron mo Duralite, kasjay. Anya pa'y dagiji, ano da, pamalo matigas. Pang saplit ti, tubobet ti, ububeng. Ayan. So, mag-ano lang kayo dyan. Mark 1:7, sabi dyan, sumar saruno kanya ti addaan iti dadakkel apan nakabalin ngem siak impakaamuna kadagiti tattao jakpay maikari nga agrukob amang warwar iti sandalyas na. He was preaching, someone stronger than I am is coming after me, the lace of whose sandals I am not worthy to stop down and untie. Si John ang nag-ano dyan was saying that Jesus nagsuot siya ng sandals with laces, but hindi nila exactly kung anong type of sandal ang sinuot ni Jesus Christ sa Mark 1:7. Meron tayong minsan hashtag putting yourself into his shoes or putting someone in his shoes. 'Di ba meron tayong ganun minsan, lalo na pag tayo. Anong ibig sabihin nito? Ilagay mo ang sitwasyon mo sa akin kung para maintindihan mo ako, para maintindihan mo yung pakiramdam ko, kung anong kalagayan nila, mo siya, i-relate mo siya kung minsan tayo sige, kung ikaw ang nandito sa sitwasyon ko, anong kaya ang mararamdaman mo? Parang ganun. It is a idiomatic expression na kinapupulutan po natin ng aral. Putting yourself into his shoes. Yan yung mga binabato natin sa mga natin, mga kausap natin minsan. Idi ni Jesus Christ, dinamag na, dagiti disipulo niya, ay sinabihan niya, kinuman niya yung mga disipulo niya na agsuot kayo ti sandalyas nyo. Ang reason is readiness. Be ready for any moment when the vision of the Holy comes to you. Be ready to instantly welcome an experience of God in your life. This is so important. Maging handa. Kanina is for protection. Ngayon naman for readiness. Maging handa daw. Kaya sila nagsusuot ng sandalyas nila. Yung mga tao noon. Lalo na yung mga disciples. Kinuman ni Lord na be ready. Sabi niya, maging handa kayo, magsuot kayo. Suot niyo ang sandalyas nyo. Readiness. Hashtag readiness. Kanina, hashtag protection. Ngayon naman, hashtag readiness. Isa pang example is the parable of the prodigal son. Sabi ng kanyang anak, tatay, uy, agsuot ka si sandals. Bigyan siya ng suotan siya ng sandalyas sa kanyang paa, kung tatay ni prodigal son. Sino ba yung prodigal son diyan? Si Ate Mega yata So yun, prodigal son. Put sandals on his feet, sabi niya. Kasi idi pumanaw, dahi nga ubing, yung prodigal son ay dito, meron siyang sandals. Pero idi bumalik, wala na siyang sandals. Ibig sabihin, mahirap na siya, tapos talagang naging servant, naging slave na siya, alipin na. Kaya sabi ng kanyang tatay, put sandals on his feet. Ibig sabihin, extremely destitute kasi ang dito, sobrang hirap na siya noon. Kaya bumalik siya sa ama. Sabi ng ama, put sandals on his feet. Bumalik na siya sa kanyang tahanan na marangyang pamumuhay. So, ang hashtag po natin doon, kaya sinuotan siya ng sandalyas, is go back to wealthy living. Bumalik na siya sa marangyang pamumuhay. Yan yung mga symbols of sandals, kaya nila sinusuot in Bible times. Sa natin ngayon, kung ano man reason nyo dyan, pwede nyong i-chat dyan. Kasi nag-focus lang talaga ako sa outline. Binasa ko talaga yung outline and other research. Application verse natin sa point number 1 na sandals to wear ay yung Ephesians 6:15.
Kenti gagaryo ama mangi pakaammo iti naimbag adamag tital na apan na kasapatos yo. Sa Tagalog, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. #ready to preach the gospel. Ready to share, preach the gospel of peace. Ito yung one of the full armor of God, a shoes of peace. Put the gospel of peace, isuot natin ito, panakasapatos ti kapya, na walang fear. Dapat hindi tayo natatakot, meron tayong tapang. Kasi sinuot natin yung gospel of peace, mga ngaral ng salita ng Diyos. Dapat boldness tayo to preach the gospel. Walk as a children of light. Isa pa, walk as a children of light. Magniningning ka, lumakad ka, makikitaan ka ng glory ni Lord. Magiging salt and light ka sa mundong ito. And walk in love. Dapat mahalin mo yung ginagawa mo. You love someone, kaya mo sinishare ang gospel. You love the Lord kasi kaya mo sinishare yung gospel, yung good news. Yung kaya put the gospel of peace, shoes of peace na without fear, walk as a children of light, walk in love. Sabi sa John 14:27, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen po. Yun po ang ating first point na ating kanina nasabi, sandals to wear. Meron tayong bakit sila nagsusuot noon? Reason nila is protection, for protection, for readiness, tapos kahandaan sa ng magandang balita, share ng gospel, readiness, at marami pang iba. Pero sa outline, ito lang yung nakita ko. And number 2, second points po natin, sandals to remove. Kanina, to wear, to use. Ngayon naman, sandals to remove. Ano kaya ang reason? Anya tirasunda, apay, nga ikatinda digi sandalyas nila. First, ang reason is shown respect, reverence, humility, pagpapakita ng pagrespeto, paggalang, pagpapakumbaba. Tignan natin ang Exodus 3:5. Sabi dito, di ka umas asideg kinuna ti Dios. Ikatim tapalukam tanasantuan ti daga pagtaktak deram. Sa Tagalog, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas. Dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. So, si Yahweh ang nagsalita kay Moses na alisin mo yung sandalyas mo kasi sa place na ito ay holy. So, nagpapakita na pagrespeto sa Diyos, paggalang at pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya tinatanggal nila ang mga sandalyas. Kaya tinanggal ni Moses ang sandalyas niya. Ganon din kay Joshua. Joshua 5:15. Sumagot ang commander ng mga sundalo ng Panginoon. Hubarin mo ang sandalyas mo dahil banal na lugar ang kinatatayuan mo. At sinunod ni Josue ang inuutos sa kanya. Si Yahweh, told to Moses and Joshua to remove their shoes because they were standing on the holy ground. Nandun sila sa holy place. Kung na po natin, nandun sila sa church. Si Moses at kaya kailangan nilang mag-remove ng sandalyas nila, holy ground. Moses and Joshua were standing on the holy ground. Taking off one's shoes was and still is a sign of reverence, humility, and respect. Yun yung sign na kung saan nagpapakita sa Diyos na ginagalang nila ang Panginoon. Ang place na yon, ang
nagpapakumbaba sila and nire-respect nila ang Panginoon. Yun yung unang yung reason ng mga ancient times noon kung bakit nila tinatanggal ang kanilang mga sandalyas. Hindi lang siguro marumi, talagang gano'n talaga. Yun yung command ng Lord sa kanila. Nagpapakita ng reverence, humility, and respect. Ikalawa, sandals were removed to show mourning, pagluluksa or grieving. Matinding pagluluksa. Ezekiel 24:17-23, di mo ipalubos nga adda makangeg iti sa ebek mo. Saan ka arumwar akas pakakitaan iti panagladingit mo, di mo agbungan ti rupam, di kang mangan ti taraon, dagiti agladladingit, agabungot ken, ag sapatos kayto, di kayto agdong awen no, agsangit, mapukaw kayto, gapo iti basolyo, ket tunggal, may sa umasidig iti sabali. So tignan natin diyan, sabi niya isuot nyo ti sandalyas nyo, pero ang natin is sandals to remove ikaten. Ibig sabihin, ang sign ng pagluluksa, yung kasi nito is si Ezekiel, prophet Ezekiel, nagluksa siya kasi nawala yung niya, yung asawa niya dito. Kung mababasahin po natin yung buong chapter na kinuha ng Lord yung asawa niya. Sabi ng Lord, sign of mourning, dapat hindi mo ipahalata. Hindi mo tatanggalin ang sandalyas mo. Mo nga ipakita nga nagluluksa ka. Na kung tinanggal mo kasi yon, sign ng pagluluksa yon. Na wag mong ipakita, sabi ng Lord, na nagluluksa ka, kaya inutos niya para hindi ni Yahweh, na para hindi halata ang pagluluksa ni Ezekiel, prophet Ezekiel, sa pagkawalan ng kanyang asawa. Wag niyang ilihim niya ang pagsuot ng sandalyas, hindi makikita ng tao. So yon, removing of sandals, pag tinanggal kasi ni Ezekiel yon, sign na nagluluksa siya sa kanyang asawa. Matinding grieving niya sa pagkawal ng kanyang asawa. Pag sinuot naman niya, isusuot niya yon sa madla para hindi makita. Yun yung command ng Lord eh. Pero pag sa secret na niya, nire-remove niya talaga kasi sign ng pagluluksa niya sa kanyang minamahal na asawa. And number 3, reason, removing sandals, losing one's freedom from war, in war. Mga bihag sa digmaan, inaalis nila ang kanilang sandalyas. Symbols na they are surrender, nagiging slaves na sila. Sabi nila, alipin nyo na ako, alipin nyo na kami, alipin na kami sa inyo, yung mga sundalo. That they are na sila, wala na silang kalayaan, sila ay slaves na. Kaya ang sign ng nila na they are losing one's freedom in war, naging slaves na sila, is sinosurrender nila yung sandals na nire-remove nila, na patunay na sila ay alipin. Yung mga sundalo noon, mga bihag sa digmaan, mga bihag sa digmaan, kung sino mga bihag noon. So number 4, removing sandals, debt slaves, sila ay alipin ng utang, utang, paying financial debt. Sabi sa Amos 2:6, kuna ni Yahweh kanayon nga agbasol dagiti Israelita, iso nga awan da duadwa dusaek ida. Ilako da akas tagabu dagiti tattao nga awanan basol adi makabayad iti utang da ken dagiti napanglaw iti gatad ti nas sanga paris sapatos. Inaalis nila yung sapatos nila kasi sila ay slaves, mayroon silang utang slave in debt, sa debt slaves na sila, alipin na sila sa utang.
alipin na sila ng utang. Kaya, anto dito, tapno jigatad, ket, pares ti, ti sapatos, ibigay nila, parang pinakabayad na doon sa utang nila. Grabe, no? Grabe ang mga nun, sandals. Binibigay yung sandals, nire-remove, tapos ito pambayad ko ng utang ko. Nako po, pag Duralite yan, isampal pa sa'yo yan. Grabe. Grabe yung ancient times, pinapag-usapan natin nung kapanahonan nila noon. Pero pag in-apply natin ngayon, nako po, hindi na yun baka sabihin pa sa'yo ng pinag-guni-guni mo lang yan. Akin na yung utang ko, walang ganun minsan eh. Sige, wait, naturet ti tao nga magnaiti kasi si Danon nakasandal. Wen, baglakit na uso ti chinelas baka kiti sigurang ka. Okay, naglo-loading kasi sa akin eh. Bayad na. Oo, mamaya ati Mega, pambayad din ng lupa mamaya. Yun yung next. Ngayon naman, pambayad ng utang ito. Kaya tinatanggal nila yung mga sandals nila. Yun, binibigay sa pinagkautangan. Grabe, ang Bible, sa Bible times nun, chinelas, sandals lang, mababayaran na ang utang mo. Sana all. Pwede bang chinelas na rin ang pangbayad ko, Ate Mega, sa SFC Cares? Yung sandals ko na tansanti na barot-barot pa yun. Yun, number 4 yun, removing sandals, the debt for slaves, paying financial debt. Yun. Number 5, removing sandals was also part of the public shaming. Number 6 pala yung mamaya. Number 5 is removing sandals was also part of the public shaming of man refusing family responsibilities. Ang pagtanggal ng sandals ay bahagi rin ng kahihiyan sa publiko ng isang lalaki na nire-refuse niya tumatangging tumupad sa kanyang mga responsibilidad sa pamilya. Halimbawa, kapag ang isang balo ay walang anak na lalaki na magmamana ng ari-arian ng pamilya, ginawa ng batas ng Diyos, espesyal sa provision sa pamamagitan ng pag-aatas sa kapatid ng namatay na lalaki na pakasalan ang balo at alagaan siya. Dinala ng balo ang bagay sa mga matatanda sa pintuan ng lungsod kung saan siya ay mag-aalis at dumura sa sandalyas ng lalaki. Mula noon, ang angkan ng pamilya ng lalaking iyon ay tatawaging the family of unsandaled, na matatagpuan po natin sa Deuteronomy. Mababasa po natin yan, 25:5 hanggang 10. Malaki yan. Yun, removing sandal, inaalis niyo yung sandals nila, ay public shaming, kahihiyan sa publiko. Yung mga nagre-refuse, tumatanggi ng mga kalalakihan sa family, sa responsibilidad sa pamilya. And number 6, removing sandals is the evidence of transfer of property or transfer of deeds. Dito na yung sinasabi ni siguro ginto ang naka-ariwawa kayo. Mga sandals na tumagal na 400 years, kaya pwede mo ba yung utang? Napakahalaga po. Number 6 po is removing sandals is the evidence of the transfer of property. Napakahalaga po mga kapatid ang papel ng sandal sa paglilipat ng ari-arian. Kapag ang isang piraso ng ari-arian ay ibebenta o ilipat sa isang bagong may-ari, ang perimeter nito ay nilalakaran ng may-ari na nakasuot ng isang pares ng sandalyas. Sa pagsasara ng formal na ililipat na ang ari-arian sa bagong may-ari, isa sa mga sandals na nagsusuri sa linya ng ari-arian, ang parsela ng lupa ang magiging titulo para sa ari-arian na yon. Grabe, ang sandals ay ginagamit din bilang titulo. Pag may sandal pala tayo, pag may sandal pala sila doon, may titulo na ako. Diba? Na-transfer na yung titulo. Grabe. Sandals
sa kalam, grabe. Kung ngayon kaya kung hindi naman gold yung ano mo, yung sandals mo, tapos sasabihin mong ano, may titulo na ako, palatandaan na may titulo, sabihin pa sa'yo, anong tawag dito, nya aja agbagtit kan nga tao kung kunadano kan coach na sandal siguro, coach or Crocs, yon nagiging titulo na siya, yung sandals binibigay, yun yung mga ano, yung ano na nila, agreement na nila, o bigay mo yung sandal mo, uh, uh, symbol na i-transfer ko na yung properties, may titulo ka na, ito na yung ano, ito na yung pinakatitulo mo, ito na yung symbol na meron ka ng titulo, ganon, yung sandal. Binigay ito sa bagong may-ari bilang katibayan ng paglilipat ng ari-arian, yung sandal. Nung yon tama si ate Nanay Rosario, yon kay Boaz. Nang makuha ni Boaz ang lupain ng asawa ni Naomi, ay nalagaan si Ruth. Ginawa niya ang mismong bagay na ito. Ruth 4:7-10, yan. Diyan po natin mababasa yon. Sandals lang, meron ka ng ari-arian na i-transfer na yung ari-arian mo. Sana all. Sana all. Ginto na lang na sandal bigay mo sa akin, Ate Mega, para meron na akong property, lupa. So, yon sa Islam setting, dito naman, na ano ko lang na observe ko lang sa Muslim country, pag mag-pray sila, aalisin nila yung mga sandals nila. Kasi carpeted, hindi lang ang reason is carpeted yung masjid or the church, masjid ang tinatawag dito, carpeted. Inaalis nila yung mga sandals nila. Symbols na they honor God, respect, humbling sa holy place na yon, sa church na yon ng mga Muslim. Sila ay before sila enter, affidavit to. Before sila mag-enter sa holy place, yung mga Muslim, naghuhugas pa yan mga kamay, tenga, paa, ulo, mukha, bibig, agmugmumug dawan no ka. Adapay bilang na no ka. Kasla 3 beses yata yon, hindi ko alam kung ano. Tapos private part nila na ano ko lang, na observe ko lang, ganun daw yung ano nila. Pag mag ano sila sa holy place, tinatanggal talaga ng tsinelas nila. Sa church din namin, carpeted siya. Kaya tinatanggal, kahit nakasapatos ka pa ng de-branded, tanggal talaga angas mo pag pumunta ka ng church. Yung church namin dito, Christian church, alis talaga lahat ng branded na sapatos. Nakaano ka lang, paapa or nakamedyas. Siguro, di ko alam kung anong reason. Holy place naman yon, or the carpeted, syempre mahirap maglinis, di po ba? Sa bahay natin, minsan inaalis ang tsinelas para di madumihan ang semento na nilinis, nilampaso ni nanay, nakasulsulang, apay ngay kasjay. Tapos, madimik ka ton, ay pabautin na ka ate, tsinelas mo't lang, saplitan day taubot mo, isang ikatom day ta tsinelas mo, no apang kay jay, balay yung na nakasulsulong, dorin no, ano pa ata, anta dito, details, kailangan mo tanggalin. Kung malinis yan, tanggalin mo talaga kasi andyan yung tsinelas din pang baot kanyang ni nanay mo. Minsan gusto natin magpaa-paa. Ako noon, tatnuhan nga raw gitan, tatnuhan nga ano, parang pinakatulong mo na rin sa nanay mo palamon ka na nga doon sa bahay, tapos karugrugit pa dito saksakam na naggapukumkuman, naggapot ijay bangbangkag, agbugo ka ati sakam, saka kasumurak, di po ba? Saka ano. Si Moses po yon, hindi si Jacob. Baka si Joshua yung isa. So yon, ano pa ba? Ang experience ko about sandals din, no, before, no apan kami jay disyerto, ikatik day chinelas ko, ta, kaya't ko nga rik na enday jilam mi isti,
disyerto kasi nakapinpino, ang ganda, nakaka-refresh sa paa. Di dapan tayon, di dapan ko idin. Nikat ko tsinelas ko para ano ko yung ano ng disyerto kasi madaling araw noon. Lagi kami pumupunta sa Riyadh, nung nasa Riyadh pa ako noon. Pag pumupunta kami ng disyerto, mag-agsaka talaga. Wala akong tsinelas. Finifeel ko yung lamig ng disyerto, yung pinong-pino ng disyerto, nakaka-refresh sa paa talaga. And related din sa sandals, kung may mga experience kayo, mga ano kayo, testimony kayo dyan, pwede nyong i-insert mamaya. During basic counseling, nag-aral ako ng counseling sa Puso Movement, batch 4 pa kami noon, year 2021, sa prophetic, meron kaming subject na prophetic subject dun sa counseling. Na prophesy ako sa main session. Yung isang guest coach nag-prophesy sa akin. Sabi niya, declaration na. Sabi niya, sandals na old, tapos tubig yung nakita niya. Yung na prophesy niya sa akin. Na yung sandals ay may paa, tapos luma na. And sabi niya sa akin, yung sandals na yon is pudpud na. Ang dami mong narating, pero wag kang mag-alala. Sabi niya sa akin, ang pagpapagal mo hindi man makita ng tao, ang Diyos ay na-appreciate niya yon. And sabi niya sa akin pa, go and preach the gospel. Yun yung pinaka-interpretation ng nakita niyang sandals na may paa, na yung sandals na yon ay luma na. And yung water naman is yung tubig, bubus yung tubig, which is blessings. Nag-declare pa siya ng verse para talagang effective sa Romans 10:15:5, 15b, tulad ng nasusulat, okay, gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ito ay ni-notes ko po sa notebook ko na December 11, 2021 pa yan. Nandito yung take note ko. Yon, isummary po natin, sandals, yung natin, title po natin, dagita is escalator na kung kunayo mo ignorante no kan katena is ti ti sandal na escalator apengay kas jay Mrs. Mary Ann. Yon, summary natin. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Heart react sa comment section, like, subscribe. Hindi ko na nakikita yung mga tao dito sa kas jay wonon. Summary natin, sandals yung title natin. Dinefine natin yung sandals kanina, types of sandals. Ang main points po natin is sandals to wear and sandals to remove. Ang subpoint natin sa sandals to wear ay ang reason nila bakit sinusuot ang sandals is for protection, for readiness, for wealthy living. Go back to wealthy living, yung sa kanina, yung prodigal son. And second point, sandals to remove, ang reason but nire-remove, shown respect, reverence and humility, shown mourning, grieving, losing one's freedom in war, paying debt or debt slaves, alipin sa utang. Number 5 is public shaming of man refusing family responsibilities, and number 6, evidence of the transfer of property or deeds. Ang lahat ng ito ay nandun talaga sa outline. So didagdagan ko na lang yung mga research. Conclusion po tayo, nung sinabi ni Lord kay Moses na remove your sandals from your feet, in this process of calling him and granting him such a mission, God commanded Moses to remove his sandals. Ikatandita sandals mo. Una, God commanded Moses to remove his sandals because the place where Moses was standing was holy ground. Banal ito, tanggalan mo ang sandalyas mo. Kunanakin ni Moses.
The ground was holy because God was present. Andun kasi si Lord noon. Present si Lord doon. And the place where God is present is the house of God and the gate of heaven. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 28, 16 and 17. Secondly, kung bakit pinapatanggal ni Lord ang sandal ni Moses, God's command for Moses to remove his sandals was a call for Moses to resolve the sins within him. Since the sandals are where the dust or dirt is trapped the most, they refer to all Moses' deeds throughout his lifetime to that point. Hence, removing his sandals implies reflecting on how he was live in this world with his feet until death. So yun yung second is ikatam data sandal mo symbolize na na-resolve na yung mga kasalanan mo. Na ikatam data na narugit nga sandals mo. Na-resolve, na-remove na yung sins mo. Yun yung symbol. And third, God's command for Moses to remove his sandals shows that Moses must become God's servant. Alipin na kita. Ikaw na yung servant ko. Manggagawa na kita. Kasi yung mga tao ng ancient time, yung mga nagsusuot ng shoes, sila ay yung malaya talaga. Samantalang yung mga slaves at mga servant ay hindi nagsusuot ng sandals. Talagang saka-sakada. Na ibig sabihin, they are God's servant, they are slaves ng Panginoon. Therefore, sabi ng Lord, removing sandals mean that Moses would now be fully used as God's slave and bond servant. Numbers 12:7-8. Yon. The God that appear yung Diyos na nag-appear kay Moses was the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the God who remembered his covenant. He is the God that lives forever and accomplishes his works, and the God who delivers his people. So bago tayo mag-pray, ang sandalyas ay inaalis pag ito'y luma na, tinatapon at di na pwede pang gamitin hanggat maaari. Sapagkat inahahalin tulad sa ating old self na kailangan ng iwan, kailangan ng talikuran. Kaya tayo ay bago ng nilalang, na bagong espiritu at isuot na natin ang bagong sandalyas na magbibigay proteksyon, pagrespeto at pagpapakumbaba sa Diyos, na siyang kahandaan sa pamumuhay na kasama ni Kristo. Alisin na natin ang sandalyas ng nakaraan, move on, at isuot natin ang sandals of peace, para maranasan natin ang kapayapaan nagmumula sa Diyos at makapamuhay ng may kabanalan. Isuot natin ang sandalyas ng bagong misyon, which is to preach the gospel sa buong mundo. At pagpapala ng Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin po tayo. Amang banal, maraming salamat po Panginoon sa iyong salita Panginoon na binaba mo sa araw na ito, O Lord, sa oras na ito Panginoon. Maraming salamat po Panginoon na ikaw Panginoon ang Diyos na nagbibigay Panginoon ng karunungan at kaunawaan Panginoon. Salamat po Panginoon that we are wear yung sandals Panginoon na magiging protection po namin. Magiging handa po kami Panginoon sa share ng iyong gospel, O God. And Lord, may time Panginoon na inaalis po namin ito. Pinapalitan ng bago. At nire-remove po namin ito Panginoon sa isang place Panginoon
na pagrespeto, Panginoon, sa iyo, pagpapapakumbaba. Sign, Panginoon, na nagluluksa kami. Sign, Panginoon, na kung saan we are humbling to you, towards you, O God. And katulad ng mga Bible characters, matindi, Panginoon, yung kanilang faith na napakasimpleng bagay na kinuman mo sa kanila, Panginoon. They are, ang tindi, Panginoon, yung faith po nila. Ang pag sinabi mo, Panginoon, na they remove, Panginoon. No, Lord, ganoon din dapat kami, Panginoon, na we are a heart of obedience, O Lord God. A heart of readiness, Panginoon. Kahandaan, Panginoon. And Lord, we move on, we move forward, Panginoon, na alisin po namin yung mga, inaalis mo, Panginoon, yung mga karumihan po namin, na katulad ng isang sandalyas na marumi. Lord, inaalis po namin yon. At hindi na namin yung isinusuot. Kundi, Lord God, isusuot namin yung bagong sandals na kami ay binago mo, Lord God. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang Ilocano Group, Lord God, na daluyan, Panginoon, ng pagpapala sa iba, Lord God. I-bless mo, Panginoon, mga admins, leaders, O Lord Jesus, at connected na, Panginoon, ministry, ang Siblings for Christ para Church, O God. Salamat po, Panginoon. I give you the highest, Panginoon, praises and adoration, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Magsandal na po kayo. Back to you, Fasi. Wala na yung Fasi natin. Bautin yung mantisandal. Ayun, sige. Sino ang backup, Fasi? Ate Mary Ann, baka pwede ka? Uminumakpay lang ba siya? Amen. Iwal ang sandalyas.